Welcome to my channel. 2.0 Kabaran. Please don't forget to like and share and click that bell button to always notify on my channel. Thank you. Check. Ayan, alas 10 ng umaga. Tayo maglalakad. Punta muna tayo ng bangko. Santing na naman ang init mga kabatang. Santing na naman ang init. Talaga naman. Grabe. Sinakamuti oh. Talagang ayos ang trabaho kahit sa kainitan eh. Sigsag naman. Talagang yag-yag sa trabaho eh. Kaya lang din yung mga kabatang. Ang napansin ko sa paggawa ng bahay, mga bakal ay sa mga haligi lang nakalagay. Doon sa mga mismong ano nila, mismong pinakapader, wala na siyang bakal. Pero siguro kasi nga matibay naman yung kanilang pinakahalo block. Tsaka matibay naman yung haligi, pinakapundasyon nila. So siguro hindi sila naglalagay ng bakal. Pero kahit na siguro, hindi naman kasi nga bagyo lindolin dito whatever, kaya siguro okay lang. Wala kasi akong alam sa mga paggawa ng mga bahay, kaya hindi ko alam. So may mga alam nga dyan sa paggawa ng mga bahay, paki-comment nga po kung ano kaya yung dahilan ba't hindi sila naglalagay ng bakal sa mga pader. Kumbaga yung pinaka pundasyon lang na nilalagyan nila ng bakal. Kaya pag naggiba ng bahay dito, parang saglit lang nilang ginigiba. Pero yung mga flooring, meron siyang bakal. Ang wala lang talaga is yung mga pader niya. Hindi nila lalagyan ng mga bakal. May bago na naman gagawin. May giniba dyan na nung nakaraan lang. Tapos yan yung itsura kasi may tatayo ng bago. Tatawid tayo ngayon. And dito. Oh, grabe ang lalim. Lalim guys. May tubig na siya. May isda na dito. Ay, may tubig na siya. Ang lalim niya. Kahit yung mga pinaka taas nilang bakot, hindi nila nilalagyan ng
Baga may bakal lang talaga yung pinaka buhos yung poste. Tapos parang wala pa rin tibay yun. At sabihin mo matibay yung hollow block mo. Pero ewan ko lang Hindi nga kasi ako biyasa o wala akong alam pagdating sa mga gagawa ng mga bahay ng mga ganyan. Pero sa sarili ko lang na opinion, parang wala siyang tibay. Kasi kumbaga yung mga bakal yung kumakapit sa kanila Bakit pala ako tumawid? Hindi ko pala kailangan tumawid. Kasi ito na yung parang mali ako ng hindi ko pala kailangan tumawid. Dito lang pala yung Haraji. At tumawid ako dun. Nalito ko guys. Napatawid patuloy ako. Store for rent. Ayan, dyan. So, malapit na ako sa bangko. Update ko na lang kayo mamaya kung ano bang nangyari, kung nakapag-update ba tayo. Continue na lang natin yung video mamaya pa uwi. Peace out. So, yun. Useless ang magpunta natin dito. Mga gunggong talaga din. Wala raw silang magagawa tungkol sa mga problema online. Pero ang advice sa online, pumunta sa bangko para doon mag-inquire. So magulo. So hindi na siguro natin ayusin yun. Hayaan na lang natin. Ay nako, hirap pagka ganito. So tignan na lang natin kung ano yung pwede nating magawa. Wala tayong magagawa. So check na lang siguro natin online kung paano. Alang online kasi tumatawag tayo. Wala rin. So siguro pag naayos natin, pwede nating magawa ng tutorial yan para maibahagi natin sa mga kabayan na meron ding problema pagdating sa online banking. Sa Pilipinas kasi pag mayroong online banking problem, pwede kang pumunta sa mga teller at sasabihin nila kung ano yung gagawin mo. Pero dito, wala raw silang magagawa. So wala tayong magawa doon dahil hindi daw sila programming, hindi raw sila ito ganyan. Hindi rin nila maituro kung ano yung pwedeng gawin
So hindi ko rin alam ano. Sila nga mismo taga-bangko, hindi nila alam kung kaya Diyos ko po, ang hirap kagaya ito. Yun yung isang malaking problema rin pagka ganyan. So yun lang, medyo mainit na talaga, kaya puputulin ko na yung ating video. At kailangan ko nang pumunta sa lilim. Peace out.